Good morning po mga kabidad. Ngayon po, happy Sunday po sa lahat. Ngayon po si Jing. Tama ko rito at mag-umpisa na po ang misa. Konting minuto na lang at ayan o. Alam ko ito po kasi ang start ng misa dito sa ating kapilya ng Tata Dumi. Kaya nga po, may ilan po tayo nakalabas at simula na rin po ng mga pangangampanya ng ating mga kandidato para sa mga pwestong kanilang inimimithi. Kaya medyo ako ngayon po nakaka-recover. Gawan na pasakasama po ng panahon. Mapapansin po nyo, yun po. At medyo pasensya na po kayo. At ngayon lang po ako makakapag-video muli. Ayan o, shout out to Alex Ontoka. Ito, sabi ko siya, pumunta ka dito sa bahay. At paano dumalaw ka lang? Sabi mo, meron kayong taping. Sabi mo lang, pakita po si si Waldo. At ang mga pangyayari po natin dito ay sisimba po tayo, makikinig po tayo ng aral po at salita ng Panginoon sa araw ng linggong ito. At good luck na lang po sa mga kandidato kung sakali man sa kanilang mga posisyon na minimithi. Sa mga ano po dito sa ating sa ating nangyari. Kaya nga po at marami po doon ating ito gagawin sa kitulyan sa operasyon. Ayan si Ding, ano po masasabi mo, Ding? Sige. Sino ba kausap mo? Kasi sino kausapin mo? Kamustahin mo? Sino? Si Alex, ano? Si paring Alex. Okay daw, Origin. Ayan, sige, ayan. Hindi, magpita ka, Happy Sunday. Ayan po, sige, at maksimala rin po. Kaya tayo na po tayo dito. Medyo tayo ipapasok ng konti, mamaya na lang po tayo lalabas dito. Hanggat medyo wala na po ito, nabukasan ng pwesto natin. Kaya dito muna po kami. Doktora, good morning. Kaya po at unang po natin ang mga naganapan po dito. Kaya po ang pamilya. Maya-maya lang po ay umpisa na po ang misa. Kaya magkabang lang po tayo dito sa medyo kamusta po kayo at yan po si Kagawad. Yan po si Kagawad, good morning. Ayun. Yan po mga kabida at ngayon lang po tayo nakalabas. Medyo ikeka pa rin po ang ating lakad. Gawa ng kasakit po tayo. Yan na po. Ayan. At yan po sila Mandy. Sabi ko, ang isa po, 5 to 6. Yun, no? 3 po. Good morning po sa inyo. Ayan si Mandy, good morning. Good morning po. Good morning. At ninaayos na po ata rito. Re-renovate po ang isang side nito. Ayan, at ako'y nagagewang-gewang at hilo. Ayan po ang ating mga kabila rito. Ano ba ito? Ay, pamasok pa yan. Yung pong lugar na kabilak po rito sa malapit sa karsada. Kung makikita po ninyo yan, yan po ang ginagawa ngayon. Para pati yung yero, buong pasigil po tutulong. Sa mapagpalang umaga po ang sumaating lahat. Ayun. Kami po ngayon ay nasa Ay, ano mga boy? ng Quaresma. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misa nito ang mga sumusunod. Pero wala si renovate yan. Para sa pasasalamat. Or renovate yan, wala sira ginagawa. Evelyn Margaret family. Presentasyon Raymond. At po, Para sa pasok na po special tayo. intention, Orlando Mago Jr., Orlando Mago Sr., Rufino De Leon Jr., Rodolfo
and Francisco Santos, Mario and Rosie San Agustin, Kagawad Evelyn Roldan Luching, Ruben Wariones, Bienvenido Leison, Marina Dandan, Conrado Reyes, Pacifica Marquez, Edgar Denesa, Mili and Mila Mateo, para kay Marina Dandan. Gayun sa mga kalulawang purgatorio Po si at Ludi. sa mga kalulawang walang nakalaan. Pupuna si Ludi. Isama rin natin yung pasasalamat ni Mili and Mila Mateo. Magsilong po ang lahat at ating nasabihin ang panalangin ng Jubileo. Okay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amang nasa langit, ang pananampalatayang kaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak at aming kapatid na si Jesucristo at ang kalat ng pag-ibig na pumulong sa aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo naway pumukaw sa aming mga umaasa sa pagdating ng iyong kaharian. Sa iyong biyaya-biyay, gawin mo kami masisipag na tagapag-asik ng bilig ng mabuting balita na siyang magpapalago sa sangkatauhan at sansinuhod. Taglay ang pag-asang darating ang bagong langit at lupa, at ang kapangyarihan ng kasamaan ay lulusan na mapuksa, at tuluyang ng mahayag ang iyong kaluwalhatian. Ang grasya ng Jubileo ay bumuhaw nawa sa ating mga manlalakbay ng pag-asa sa pananabik sa makalangit na kayamanan at mapalaganap namin sa buong mundo ang kasiyahan at kapayapaan ng ating manunubos. Sa iyo, aming walang hanggan at mapagpalang Diyos, ang lahat ng papuri at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo po lahat at ating handa ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng banal na misa. Po. Malitsa na po mga biga. Yun. May uuga-uga pa rin na medyo nalululap. Ingat tangan niya. Dahan-dahan sa pagpilabas. Payak pa tayo. Sa kabila at habang wala pa po pare. Amin. Oop! Ba't kinarang mo yung upuan mo? Ay, abay. Talisid ako. Tinagtinitignan niya amang tatadumi. Kung nakapwede na talaga nila dyan. Wala, ngayon nakalabas. O, din eh, security pala. Kaya do, tanggin ito, tatadumi. Kaya tayo po, si Jonis. Maraming salamat, amangan. Nakalabas na rin po. At palay pong pagaling yun, pala kasi pamay. Ay, nako. Ay, ngayon na nakalabas na. Hihilo pa ako, lulula pa ako. Sige ha. Ngayon tayo, abang wala pa yung pare. Ini.
Nalulula pa ako. Hindi ako naglalabas bahay. Mahirap pa pare. Politika. Saka masarap ano. Ito, hindi ko. Vertigo? Ha? Vertigo? May vertigo ba? Ano? Vertigo? Ano ba ito? Ha? Hindi. Sa pagkakasakit ko, inubo ko sa ano. Ang lalabas. Wala pag-uutos. Eh ngayon, ano ba tayo? At paano kat nahihilo-hilo pa? Rhyme. Eh. Nakapas na kabalungat ha? Hindi na parang dyan. Kung nakamuta ha? Hindi ako nakakaikot to. Sirik. Putol mo. At ito po naman, ito po. Kasalukuyan po kasi ginagawa yung kabilang side. Kasi ito po ang mga isipa ngayon. Okay. Yeah. Okay. Tabi tayo ha? Tabi tayo. May kuha na ako. Oo ba? Ha? May kuha na. Una ko ha. Si Cecilia. Oo, kaya. Ha? Kaya. Susod ka konti doon. Konti. Yeah. Kaya. Oo, kaya pa. Gulay. Oo. Kumain kasi gulay. Kumain ako gulay eh. Ako rin eh. Yung tokot baboy niya ako muna. Tokwa. Baboy. Ha? Tokwa baboy. Oo. Tokwa baboy. Mama Mary. Hey, Jeff. Uy. Tokwa baboy, Jeff. Okay. Ano yung tokwa baboy? Ano? Tokyo. Ayan po si Waldo. In-invite po kayo magsimba raw po kayo. Ayan. Diba? Pag isa lang ito itong linggo, ikaabat na linggo na. At manood kayo sa episode 7 na kinakalong. Ayun. Manood kayo ng kinakalong episode 7. Jeff, Oh. episode 7 na iso natin. Ano no? Episode 7 na iso natin. Ayun, wala ako. Doon ko sali doon eh. Okay lang. Ludak ko lang kayo. Ayan, kami dalawa ni Waldo. Ayan po. Magandang umaga po sa inyo. At habang inaantay pa po ang ating pare na magmimisa po sa umagang ito. Ngayon po ay araw ng linggo. Saka may rider, may jeep, may rally. May rally pa lang, may ating pag-usapan, rally, mga politika ay simula na rin po ang panganumpanya ng mga kandidato. Ay good luck na lang po sa kanila. Kung dito rin ang wala kasi rin yung ginagawa. Bakit? Yun na. Hindi na ba? Ha? Oo, pag nagkinawag na. Tatayo naman ako dito. Alalayan mo ko, baka bumaksak ako. Hindi, diyan ka lang.
Matalala, tignan mo lang ako, baka babaksa ko siya, baka na. Kaya na nga po. Muli sa mapagpalang umaga po ang sa ating lahat. Ang sa kayong paglahan at ating ulitin ng pagbuhay ng tao. Ayan po si Monsignor po magmimisa sa umagang ito. Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Muli kayong tumulong sa ating Panginoong Diyos at maghingi ng kapatawaran dahil siya isang Diyos na bulo ng pagmamahal at habag, mapagpatawad. Lahat tayo sasabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na ako'y ang Sasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang. Kulang. Kaya sinasamo isinasamo na ko sa pangyarihang Maria sa lahat ng mga mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kaawaan. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa siyang katauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sabayanang Kristiyano ay makatulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkakumpay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpas sa walang hanggan. Amen. Amen, amen. Pagbasa mula sa aklat. Basta ano pag nasa mula na ko? Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng ika-14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkain inani nila sa lupain yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang levadura. Pagkakain nila ng pagkain inani sa lupain iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ininilang niya ako kaibigan, di na kaaway, at hinilang niya ako upang pagbaligin sa Kanya ang mga tao.
Ang ibig kong sabihin, ang tao'y binibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Magipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nakasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y inilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at pinahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbigay ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buong niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa liwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyaon at nagdaralita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupain niyaon. Siya ay pinapunta ito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Pabalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tuminding siya at umarmon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya tatakbo siyang sinalubong, niyakap at inagkalit. Sinabi ng anak, Ama, nagkasalan po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Sukan siya ng singsing at panyaba. Kunin ang pinatabang kuya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muli nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasapungin noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? Ano ang sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang kuya sapagkat nagbalik siya buhay at walang sakit. Naggalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inaamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglilikuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi po kayo sinuway. Ngunit iminsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang kilong kape para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit ang dumating ang anak ninyong bumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae,
pinagpatay ninyo at ang pinatabang niya? Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid ko. Ngunit muling nabuhay. Nawala. Muli Ngunit nasugpo mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Wala naman siguro mga kalimuhang anak dito sa mga nagsisimba. Kasi kung wala kayo dito, kung saan-saan kayo, hindi kayo nakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pero siguro mas maihamin tayo ang kalamihan sa atin sa panganay na anak. Baka kung minsan naging katulad kayo sa panganay na anak, nagtatakbo kayo sa Diyos. No? Pero bilang siguro mga taong patuloy na naglalakbay sa daan na matuwid, sa daan ng ating Panginoong Kristo, napaka-importante dapat natin pagkilalayan ang bagay na ito. Kasi may mga rason kung bakit kahit hindi ka buwang na dapat naman sa puso natin ang mensahe ng Ebanghelyo, ang pahagi ng Ebanghelyo ito. Kalimitan, yung tawag natin ito na nagpapalong ng pagmagalisan. So sa tingin ko, mas maganda kung titingnan natin ito bilang ang paragol na amang mapagmahal. Kasi focus dito pagmamahal. Mahalin lang, maging dramatic lang ang pagpapatawad ng Ama na nagpapakita ng pagmamahal habang ang pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos dahil sa background ng subject o ng recipient ang nakinabang dahil sa background ng nakipag ng kinabang sa kanyang pagmamahal at pagpapatawad. Kaya nakapagsamati. Pero yun yung pinakamagandang punto na dapat natin pasasalamatan dahil ang Diyos, nandito tayo sa Diyos na ating pagmamahal at pagpapatawad. Dahil yumaka sa lubungin tayo sa panahon na tayo ay kakamali. Hindi pa tayo siguro kung kalala ang ating sitwasyon sa halibugang na pero maraming beses na nagdabaan tayo. At maraming beses dapat din tayo malimos sa kapag-awa ng ating Panginoon Diyos. Lahat tayo ay nagpipimos sa kapag-awa at pagpapatawad ng Diyos. Dahil lahat tayo ay nagkakasama. So, sabi nga si Francis, bakit na kung tayo may question doon sa bakit itong mga gay ito, bigyan natin ng blessing. Hindi naman ito kinakasal, hindi blessing lang kasi lahat tayo, bakit tayo nag-aas ng blessing? Nag-aas tayo ng blessing dahil gusto natin ng pagpapatawad ng Diyos. Kahit tayo, sabi ng Tito Francis, napakaganda rin itong special ito, gusto ko ulit-ulitin na mamalimos tayo palagi sa awa ng Diyos. Dahil sa awa naman tayo, nagkaroon ng pag-asa na maligtas sa ating kasalanan dahil tayo ay nakukulang sa mata ng ating Panginoon Diyos. Ganun pa man, marami sa atin ang talagang araw-araw nagsisikat. Kahit araw-araw na nagdarapak sa ating mga pagkukulang, pagpapalin, pagkasalanan sa ating Panginoon Diyos. Dahil sa ating patatag na pananampalataya at pag-asa sa kanyang kapag-awa ay patuloy tayo malapit at lalakbay sa daan na kanyang itinuturo sa atin. Kaya yun, siguro masasabi natin, karamihan sa atin ay ang panganay na anak. At kahit tayo mga panganay na anak, importante pa rin natin ang kalinhagan nito. Bakit? Number one, dapat pasasalamat tayo na nananatili tayo sa magandang katayuan. Kaya ninyo napaka-kawawa itong nalimugang anak nito. Hindi lamang sa nabalag siya ng lahat ng kanyang alagarian, pag imagine wala ka na talagang pera. Imagine na tuguna, lumuhustay ka ng napakalaking kayamanan, lahat ng gusto mo, o hindi mo mabili.
Para pagkatapos nila na bumagsak, wala na lahat. Sana Noong una ay kilalang kilala wala na lang bibili. anak na isa sa mga pinakamayaman. Pagkatapos pwede sabihin makain ito. alida. Alin lang yung alida. Yung pinaka-kawawa pa sa lahat ng alida. Imagine ito. Hindi siya alilang sa ipilit. Sinira Hindi siya na. kung saan-saan. Pinadala ka sa mga pabuyan mo. Nag-imudyo ito. Alam mo, mahudyo ka tulad ng Muslim, hindi yan sila pamahal ng baboy. Ngayon, naging alida ka ng mga baboy. Nang kinasusuklaman mo, kaano yan ka napakasakit na pagpagsak sa karangalan ng tao nito. Kung una sa bahay ng tatay niya, hindi siya magtingin sa baboy, amoy siguro ng baboy, ayun niya. O yun ang kapaligo sa baboy, pagkatapos nahihigit ka pa sa pagkain ng baboy. Kung gusto mo magiging ng mga baboy na nilagay doon sa pagkain ng baboy kasi lang, di siya pa ang kinakain mo. Mas maganda mo yung baboy sa iyo. Ganun kapagsak ang kanyang kakayuhan. So yun ang nakakahawa talaga. Gusto tayo kung magkaroon tayo ng pagkakamali sa ating desisyon sa ating buhay, pagkakasala, hindi lamang sa Diyos, kundi pagkakamali sa paggamit ng ating buhay dito sa mundo nito. Magiging pumunta manulong ka sa droga, manulong ka sa bisyo, sugal. Maraming mga tao na bumulubig dahil sa mga bisyo, sugal. Pagka nandiyan ako ng pagubig dyan sa may road dyan sa may cruising, papunta sa Baclaran, yung kapiro, pag-reservation siya. Tumawid ako sa kabila upang magpantay ng jeep. May lumapit sa akin yung jeep. Pinipinta ang kanyang Renault na Omega. Sabi ko ba, bakit na pinipinta mo yung Renault mo? Sabi niya kasi wala na ako, sabi ko gusto na relax ka na ba? Bakit ang bubo na yan ay pinapasara? Kasi marami yan na katulad na nalimutan ang mga ito, nilustay ang kanilang ari-arian dyan sa Subal. Kasi wala na sila. Ay ba sa kanila pinapatay? Hindi ang pupon ang sitwasyon ito sa ating panahon ngayon. Dito mismo sa Paranaque, ugat at mga pupo. No, kaya makikita mo yan dyan, no? Ang mga tao na ganito. Kasi mo nakauwi na watch ka, karing mo yung watch na yan. Hindi na siguro yan na $5,000 o euros. Times 16 mo yan. Makalaki video rin. Itigta nyo yung naman yan. Yung ulit siya ng lugar. Hindi na rin na makaki. Yun pa. Pero marami talaga sa atin na tutuwa. Nandun ako sa St. Teres. Kung ako ang pupunta rito. Marami dyan yung mga monitors. Kaya ako sa bahay lang ako. Sabado yung may saligan. Kasi nakubus din kung sa mga kasino sa Pilipinas. Paksak ang kusino. Ball pa. Why? Yun dito nalibais pa. So yun, Kilala mo. mangyari sa atin. Pwede mangyari sa atin. Kapalit tayo sa Kilala desisyon mo. sa ating buhay. Pagkakasala na magdadala ng kalinsinsihan sa ating buhay dito sa mundo. Kaya pasalamat tayo na patuloy tayong naglalakbay sa lahat ng ating Panginoon na palayo tayo sa kapakanan. Yan muna natin masalamatan. Ikalawa, kung naigit tayo sa pagmamahali binigay ng Diyos sa mga nagkabalik sa kanilang buhay. Huwag na natin pangarapin na magkabalik para lamang maramdaman natin yung mahal na mahal tayo ng Diyos o pinakatawag tayo ng Diyos o mahal tayo ng ating pamilya. Kasi kalulus-lulus yung mga na-experiensyahan ng taong talagang nakapalingin sa kanilang buhay sa ating pinakapalita. Kaya huwag na natin pangarapin, huwag na natin imbintan yung mga nagkamaling at muling umalik, muling niyakap ng sosyedad, ng pamilya, at bago natin Panginoon. Mas mabuti yung what? Kuminsan napaka-dramatic ng mga stories na katulad nito. Mga stories ng mga pantog na santo, katulad ni San Agustin. Mga tagal din mga panahon na nag-gustay ng kanilang buhay
sa maling landas. Na-extend na kanyang finances sa